Magkano ba talaga ang kailangan para masulit ang Oslob Cebu? From whale shark watching to waterfalls and sandbars, ipapakita namin kung paano namin sinulit yung 3-day stay namin here. And stick around hanggang dulo because ibe-breakdown din namin ang total expenses namin para magkaroon kayo ng realistic idea kung magkano ang kailangan nyong ihanda. Samahan nyo kami as we explore Oslob Cebu. So after our stay here sa Siquijor Sunset Glamping Village, maaga kaming umalis pabalik ng Dumaguete para makatawid naman sa Cebu Island. From the glamping village, sumakay kami ng tricycle going to Siquijor Port which cost us 350 pesos. Pagdating sa port guys, may environmental fee muna na 50 pesos per head. Then further along, may 14 pesos each for the terminal fee. And since may dala ulit kaming maleta, kumuha na rin kami ng porter to help us with our luggage. Yung fee depends sa size and dami ng baggage nyo, pero in our case, 115 pesos yung binayaran namin. Now, pagdating nyo sa port, may mga sasalubong sa inyo mga tricycle drivers. So, don't worry guys kasi most of them are legit naman. They're tourist certified drivers. Yan, makikita nyo tong tarp malapit sa mga trike. So, sumakay kami ng tricycle papuntang Sibulan Port which cost us 250 pesos plus a 50 peso tip since marami kaming dala. 170 pesos per head yung ferry ticket going to Liloan Port sa Cebu. So, 340 pesos for both of us. Habang naghihintay ng boarding, bumili na rin kami ng wipes, snacks, and water which cost us around 170 pesos. So as you can see, medyo iba yung ferry going to Cebu. Hindi siya aircon guys, pero may hangin naman na pumapasok and mas ramdam mo yung alon. So if di kayo sanay, make sure na may dala kayong gamot or gummy bears para di kayo mahilo. 15-minute ride lang naman siya hanggang sa makarating kayo sa Liloan Port. Now from here, may two options kayo papuntang Oslob. The first one is tricycle, which is yun ang original plan namin kaso medyo mahal. So nag-bus na lang kami. Makikita nyo tong Ceres na bus papuntang Oslob yan. 40 pesos per head ang fare, so 80 para sa aming dalawa ni Sel. Alright guys, so after 20-minute bus ride, galing dun sa port, nandito na kami sa resort namin sa Aloha, which is right beside yung whale shark. And pagkapasok pa lang, ang ganda ng view. Look at this. Bam! Diba? So, ayan guys, samahan nyo kami. This kicks off our first day here in Cebu. Hi guys, so pina-check-in kami ng maaga. It's 12:45 p.m. 2 p.m. pa ang check-in pero available ang room. Ayan na. Tada! Meron na kaming sariling CR! Alright guys, welcome dito sa sa room namin dito sa Aloha, which is right beside yung whale shark dito sa Oslob, Cebu. Una, since dito tayo sa labas, pagkagising nyo sa umaga, ito ang view. Clean, calm garden, pwede kayo maglakad dyan na nakayapak. Tapos may vitamin C na agad kayo, dun pa lang, di ba? So binayaran namin dito is 4,800, that's for 3 days and 2 nights, and nag-book kami via booking.com, no? And you get this spacious room, very clean, may mga towels na sila, they have free water bottles, meron din kayong TV kung gusto nyo manood, no? Mag-chill, may aircon na, and you know, may mga pusa lang minsan, no? So, just take note of that. So, ito yung CR namin. As you can see, malawak siya. We got the shower over here. We got clean toilets. So, nakakapag-problemahin okay yung CR nila dito. So, for lunch, may nakita kaming maliit na karinderya malapit lang sa Aloha. Gastos namin for lunch is 350 pesos.
After lunch, nag-chill muna kami by the beach for most of the afternoon. And honestly guys, sobrang peaceful lang ng vibe dito. Hindi siya yung super crowded na beach. So perfect siya if gusto niyo lang mag-relax, enjoy yung hangin, and just taking in the beach vibes. Then nung gabi, hindi na rin kami lumayo for dinner kasi may ihawan dito sa labas lang ng Aloha. Ayan, namili kami ng gusto namin. May liempo, chicken, squid, may soup din sila. And pwede nilang ihatid yung dinner sa loob ng Aloha. So, total namin is 650 pesos for dinner. And after that, nagpahinga na kami kasi maaga kami the next day for the whale sharks. Okay, so day 2, sobrang aga ng gising namin because this is whale shark watching day. 3:30 AM kami ginising ni Kuya Dexter from Aloha para maaga kami makakuha ng tickets and hindi masyadong maabutan ng mahabang pila. And ayun nga, sobrang convenient kasi katabi lang namin yung whale shark area. So yung 600 pesos per head includes the ticket plus convenience fee na rin for Kuya Dexter para sa assistance. And kukuha kayo ng ticket muna kasi mamaya pang 6 yung first batch. Tapos dito kayo pipila. 16 ito yung hanggang. Okay. Dalawa na yan. Sa inyong dalawa na isang ticket. Okay. And ayan, may araw na. It's time to watch some whale sharks. Oh, and that's our new friend pala, si Joy from China. So we made new friends here sa Oslo. By the way, nag-rent din kami ng GoPro for 550 pesos for the underwater shots. And here we go. Guys, promise sobrang worth it ang experience, sobrang surreal niya. Especially pag dumadaan na sila right beside you. Huwag kayong matakot guys, they're very harmless. Ako nga minsan, nasasagi ko yung fins nila. Pero okay lang guys, don't worry about it. Definitely recommended guys if gusto nyo talagang may remembrance kayo from Oslo. So after that, dumiretso na kami sa Tumalog Falls. So that's around 10 minutes motorcycle ride from Aloha. And si Kuya Dexter ay may kinuha na rin na motor sa amin. No? So that's 300 pesos per head yung motor. Balikan na yun, no? Going from Aloha to the falls and then pabalik. Then pagdating nyo sa entrance ng Tumalog Falls, there's another motorcycle ride para ibaba kayo dun sa actual falls area. 50 pesos per head siya. So, tatlo kami ni Lacelle and Joy. That's 150 pesos. And then sa baba, bago kayo pumasok ng falls, may environmental fee sila na 50 pesos per head. Honestly guys, pagdating niya sa falls, gets nyo agad bakit dinadayo siya. Sobrang ganda ng bagsak ng tubig. Parang akala mo nasa magical world ka. After that, kumain muna kami sa malapit na kainan since first meal pa lang namin for the day. Surprisingly, 160 pesos lang yung total namin for the three of us. Then sinundo ulit kami ng motorcycle from Aloha and bumalik muna kami sa accommodation to rest. Since medyo pagod na kami from waking up early, most of the afternoon nag-chill lang kami. Ako gumawa muna ng onting work para may pangpondo sa travels, habang si Sel naman nag-relax and nagbasa dito sa garden area ng Aloha. Pagdating ng gabi, bumalik ulit kami dun sa ihawan para dun sa dinner namin, and same as yesterday, marami ulit choices. You got barbecue, liempo, chicken, squid. Then si Sel bumili ng buko dun sa karinderya kung saan kami nag-lunch kahapon, and total namin for dinner plus that buko is 615 pesos. So that's day 2.
Okay, so day 3, we started early din dahil last day na namin. And what better way to cap off Oslo than going to Sumilon Island? Good morning guys! Andito na kami sa Sumilon Island. So at 6:45 a.m., sinundo kami sa Aloha Accommodation. So ano lang siya? Para siyang mini pickup truck. Hindi siya pickup truck guys. Parang yung truck ng mga semento. Ganon. Pero pwede ka naman kayo makaupo. Oo, okay naman kasi siya. 10 minutes ride lang. Yes. And then after that, bumaba na kami dun sa kanilang parang orientation area. Tapos sa orientation area, meron dun bilihan ng tubig, ng pagkain. Pwede din kayo mag-order ng food. Either dalhin nyo dito or sabi nila, free of charge sila magdadala. So, depende sa inyo. Maraming mga bawal gawin kasi this is actually a resort sa kabilang side. So, dito lang tayo sa sandbar area and sa sanctuary pwede. So ang entrance dito guys, yung environmental fee nila is 100 per pax. We pay 200 and then after that, diniretso na kami dun sa parang bangka, no? So parang jeep siya. Yeah. Pupunuin muna siya and then tsaka kayo lalarga. From there, sa port, 10-minute boat ride, tas darating na kayo dito sa sandbar mismo ng Sumilon Island. Yeah. And from here, you can, explore, you can chill. Pwede na kayo magtampisaw dito sa tubig. The water's great guys, kung makikita nyo sa likod Sobrang namin. linaw. Sobrang clear, turquoise waters, tapos shallow naman siya. Yeah. So don't worry about that. And then, on the other side, somewhere here is the sanctuary, no? So doon, kailangan nyo ng tour guide. Required actually yung guide. 350 pesos yung guide pag 1 to 3 packs kayo. Pero pag 4 packs pataas, 100 na per person. Yep. So ayun guys, for now, mag-chill muna kami dito. Enjoy muna namin yung sandbar. Yeah. Later on, i-check out namin yung sanctuary. We're going to do some snorkeling. Nagdala kami ng sarili naming snorkel, so Yes. hindi na kami nagrenta. Pero yun nga, you can rent your snorkels doon sa may waiting area, no? Yeah, the reason then why we brought na everything kasi wala talaga ditong bilihan or bilihan ng tubig, ng pagkain, rentahan, wala talaga. Kasi sa resort, hindi yun pwedeng puntahan. Dito Yep. lang tayo. Yeah, so kung yun nga, bibili kayo ng mga food or drinks, make sure to do it before you board the boat. Yun din ang i-advise nila. Para pagdating dito, yan, may mga may mga chicheria or may mga snacks kayo, alright? It's currently 7:30 a.m. So we'll spend here maybe 2 to 3 hours para talaga masulit yung araw since last day na rin namin dito sa Oslo. Alright? So ayan, nag-chill and nag-swim muna kami ng onte. Ang ganda kasi nung tubig dito guys, as in sobrang linaw, very inviting. And then after that, pumunta na kami sa pinaka-inaabangan namin, which is exploring the island's marine sanctuary. If mahilig kayo sa snorkeling and marine life, this is highly recommended. Sobrang clear ng water guys, and once sumisid kayo, ang dami nyo agad makikitang fish and corals. Parang aquarium yung vibe niya guys, seriously. Especially pag maaraw and kitang-kita yung ilalim. Alright guys, kakatapos lang namin mag-snorkeling dun sa sanctuary which is over there. Here, dun sa kabilang side nitong sandbar dito sa Sumilon Island. Around mga, 30-40 minutes ata. Pero guys, sobrang sulit niya. Yun lang ang Yes. masasabi namin. So required mag-tour guide. 350 lang yung tour guide pero kami nagdagdag pa kami ng plus 250 kasi sobrang effort sa pagkuha ng mga videos sa amin tapos sa mga fish. So nag-start siya actually sa orientation and then second is sinabihan niya kami na may maliliit na jellyfish na medyo may mararamdaman kang kate afterwards. Meron actually. Pero, Case-to-case basis. Yeah, case-to-case basis. And sabi din nga, wag kamutin. So, di nyo kasi makikita yung maliliit na jellyfish eh. Pero ang pinakamaganda doon is yung corals. Oh, yeah. Mas doon ako nag-enjoy kasi
meron silang binibigay na bread. Okay naman siya para meron kayong marami talagang ma-learn of fish. Pero ako mas gusto ko yung experience doon talaga sa corals na hindi nagpakain ng bread. Yep. So yun nga, parang yung sanctuary din sa Siquijor, malawak din actually. And dito, mas mababaw yung corals, no? So, madali niyo siyang makita talaga. Like, titingin lang kayo sa baba, if you've got your Yeah. snorkels, may kita nyo na guard sila. Kakaiba yung mga fish, iba yung kulay, iba yung Yeah. sizes. Tapos may mga nakita kami yung mga parang sea urchin ba yun, yung patusok. Yes, meron. Ang dami. So, actually, sakto lang yung sandbar. Pero yung the best for me is yung sanctuary na nag-tour kami. So, ang daming fish yun and mga corals. And makikita nyo talaga na ang lawak-lawak ng dagat. Yeah. So, ayun guys, right now, naghihintay lang kami for our boat. Actually, we missed our boat kasi umalis na sila, puno na sila. So, ngayon, naghihintay kami ng batch 2 para makabalik na kami dun sa mainland ng Oslo. And then from there, mag-check out na rin kami sa pinagsistayan namin, have some lunch, and we're on our way to Moalboal. So, yun, abangan nyo yun guys. Pero this has been Sumilan Island, a great small island here in Oslo. Check it out if you can. Ang ganda dito guys, so sulit na sulit. Sobrang sulit. And for this kind of beauty ng island, affordable siya. Yeah. You have entrance fee na 100 each, tapos meron ng mag-guide sa inyo tsaka briefing. Tapos yung GoPro, kung meron kayo, edi free na yon. Pero kung wala, 600 pesos. Pangatlo is yung 350 standard sa guide, pero kami we gave parang 600 or 550. So Yeah. nasa sa inyo na yon kasi sobrang sulit. So that ends our 3-day, 2-night stay in Oslo, and as promised, ito ang total expenses namin. And hopefully guys, if pupunta kayong Oslo, makatulong to. Napakasulit ng experience for a small coastal town, perfect for adventurers at talagang must visit if magta-travel kayo sa Cebu. As always, if you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe, and we'll see you in the next vlog.